Worth it pa rin kayang bilhin itong phone na to ngayong 2023? Yan ang alamin natin sa video na to dahil kung usapang build quality, compactness, camera, and gaming performance ay di hamak na itong phone na to meron talagang napatunayan pagdating dito. Kaya tara, pag-usapan natin, malay mo, ito yung best phone para sa'yo ngayong 2023 to 2024. Let's go! Unahin natin kapare ko yung kanyang build quality. Sa build quality ng phone na to, ito ay naka IP68 na alam naman natin na dust and water resistant. So pwede mo siyang itubog sa tubig or gamitin sa tubig up to 1.5 meters for 30 minutes kapare ko. Pagdating naman sa ginamit na material sa kanyang build quality, ito ay naka glass front na protected ng Gorilla Glass Victus Plus and glass back din na same na naka Gorilla Glass Victus Plus na naka aluminum frame. At ito talaga yung signature combo na ginagamit ng mga materials para sa body o build ng ating mga flagship level phone. Pagdating naman sa display nito kapare ko, ito ay naka-dynamic AMOLED na 2X na merong 120Hz at HDR10 Plus support na merong 1,300 nits peak of brightness. Na benefitable kapare ko pag ikaw ay maglalaro ng games outdoor or kaya manonood ka ng movies, manonood ka ng anime, or meron ka lang gustong panoodin sa phone na to, talagang maganda yung kanyang display. Pagdating naman sa kanyang size, ito ay meron 6.1 inches lamang kapare ko. And for me, magbe-benefit to sa mga kapare ko natin dyan na maliliit yung kamay, like yung mga girls out there, for sure magugustuhan ninyo to. And para sa akin, personally, gusto ko yung size niya dahil meron siyang pinapaalala sa aking iPhone, which is yung iPhone 7 na nagamit ko before. And yung kanyang texture or feeling habang hawak-hawak or gamit-gamit mo yung phone na to without case, pang iPhone talaga kapare ko. Similar na similar. Isama mo pa yung kanyang symmetrical bezel or bezel-less design na makikita ninyo yan dito sa gilid. And yeah, mapapakinabangan ninyo to dahil parang wala na talaga siyang bezel kapag tinitingnan ninyo. Kaya ang solid niya talagang gamitin kapare ko sa mga movie watching and also YouTube watching. And also kapare ko sa ating gaming part. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero bago yun, wait lang. Ano nga ba yung phone na yan? At kanina ka pa nagsasalita pero hindi mo sinabi kung anong model or phone yan. So usually kapare ko yung phone na to ay ang Samsung S22. Ito yung base version ng Samsung S22 series. So nirelease tong phone na to way back February 25 ng 2022. Means 1 year old pa lang tong phone na to kapare ko. Kaya sa video na to, aalamin natin kung sulit pa rin ba to sa 2023 and 2024. Ngayon, resume tayo. Pagdating naman sa resolution nito kapare ko, ito ay naka Full HD Plus 1080p display. And usually, nung ginagamit ko tong phone na to kapare ko, nakita ko talaga na mas bright at mas maganda yung kanyang display dahil sa combination ng resolution na to and also yung kanyang malupit na AMOLED display. Pagdating naman sa protection na ginamit dito, agay na sinabi ko kanina, ito ay naka Corning Gorilla Glass Victus Plus. Isa to sa pinakamatibay na Corning Gorilla Glass protection na pwede nating i-avail ngayon sa market. At kagaya din ng sinabi ko kanina, ito ay meron ring 120Hz refresh rate kaya may high refresh rate support na rin ang phone na to. So usually, ang pinaka napansin ko lang talaga dito sa display ng phone na to is yung kanyang malupit na symmetrical bezel at saka yung combination ng Full HD Plus 1080p resolution at AMOLED display ng phone na to. Dahil mas nagiging usable siya para sa akin kapare ko, lalo na pag nagtitake ako ng photo in outdoor. Pagdating naman sa software information nito, meron na tong Android 13 currently habang pinipilm ko tong video at ito ay naka One UI version 5.1. At pagdating sa software support update naman nito kapare ko, for sure aabot pa to ng 2 to 3 years kaya pwede pa natin itong gawa ng video after ng taon na yon. Now, pasok naman tayo sa gaming performance ng phone na to dahil malupit din itong phone na to pagdating dito. Although, ito yung kanyang chipset at ito yung kanyang mga specification. Let's go! Pagdating sa chipset na ito kapare ko, meron din tong 2 variant ng chipset. Meron tong Exynos 2200 ng 4nm para sa Europe version lang ito. At meron din tong Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 na 4nm para naman sa global roam. And usually, yung hawak-hawak natin dito ay yung Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. And para sa mga magtatanong dyan, ano yung mas malakas sa dalawang chipset na to, usually yung Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 na 4nm dahil ito ay merong max clock speed na 3 GHz. So usually, binubuo tong Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ng octa-core CPU na merong 1 pair of 3 GHz Cortex-X2 and 3 pairs of 2.5 GHz Cortex-A710 and 4 pairs of 1.8 GHz Cortex-A510. At meron din tong GPU na Adreno 730. At nakakuha tayo ng malupit na Antutu benchmark score na 792,326 Antutu bench scores, which is okay na okay yan pag ako ang tatanungin
ninyo. Pang flagship level talaga. Pero bumagsak siya sa ating thermal testing. And for sure, alam din ng iba sa inyo yung issue sa Snapdragon 8 Gen 1 about sa kanyang thermal issue. But ang maganda dito kapare ko, malakas nga itong Snapdragon 8 Gen 1 na to, kayang-kaya niya nang i-handle yung mga games na madalas ating nalalaro na hindi ginagamit yung full potential or full power ng ating chipset. So usually kasi nagkakaroon lang naman ng thermal throttling if masasagad talaga natin yung performance ng chipset natin. Yung tipong magagamit mo yung full potential niya sa paglalaro or sa gaming or sa paggamit nito. Para maging mas malinaw, tingnan natin yung gaming part ng phone na to para malaman natin yung performance niya. Unahin na natin yung MLBB. Kay Mobile Legends kapare ko, meron na siyang ultra graphical settings and also refresh rate settings. So dito makikita na optimize talaga tong Snapdragon 8 Gen 1 na to. Kahit na yun nga, medyo mabilis siyang uminit. And speaking of mabilis uminit, naglaro ako dito sa phone na to and usually maganda naman talaga yung performance niya, responsive siya, hindi naman ako nakakita ng frame drop dito, hindi naman siya nag-thermal throttling, pero yun nga, mabilis siyang uminit, pero goods na goods naman yung performance niya. At around mga 12 minutes siguro or 15 minutes yan, medyo umiinit na yung device at nung thermal test ako, around 40 to 41 or 42 degrees Celsius agad siya. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, wala naman ako nakitang thermal throttling dito. Pinapakita lang ng phone na to yung Camon 20 Pro 5G. Ganun siya, ganun yung kanyang behavior para sa akin kasi nagagamit yung Camon 20 Pro 5G at hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siyang gaming phone dahil nga nagustuhan ko rin yung performance on. Pero anyway, yeah, pagdating sa kanyang thermal is almost the same sila ng Camon 20 Pro 5G. Pero para sa akin medyo malamig-lamig pa to kung ako yung tatanungin ninyo, unlike kay Camon 20 Pro 5G. Anyway, yeah, proceed tayo. Next game natin is CODM and then dito meron na tayong frame rate na ultra. Yan ang pinakagusto kong settings dito sa ating CODM. At pagdating naman sa kanyang graphical quality, meron na siyang very high graphics. At para sa akin, no big deal yan kahit hindi yan naka-max out. Basta meron siyang ultra or max frame rate okay na. So pinapakita rin dito na optimize itong chipset na to. Anyway, pagdating naman sa kanyang gaming performance, goods na goods at syempre walang delay, walang FPS drop. Smooth yung performance ng phone na to dito sa CODM. Pero yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, medyo mabilis talaga tong uminit at ramdam na ramdam yung pag-init niya dahil sa kanyang aluminum frame. Mas mainit siya hawakan do sa aluminum frame part niya. At kahit na glass part or glass yung ginamit na material dito sa likod na part ng phone natin, medyo mainit pa rin yung feeling niya pag hawak-hawak mo siya habang naglalaro. Pero para sa akin, okay naman siya at hindi naman siya annoying sa kamay mo. Pero syempre, mapifeel mo pa rin yung init. Pero para sa akin, hindi siya annoying. And then, pagdating naman sa Genshin Impact para ko, kaya na neto ang highest graphical settings. Pero meron ng mga konting FPS na pagdating dito. Pero pag nakaset lang siya sa high graphical settings nito, yun, okay na. Wala ng FPS drop. Solid na 50 FPS yung nakukuha natin dito at bumababa siya ng 30 to 27 FPS. It depends doon sa nangyayari sa mapa. Pero pagdating sa kanyang graphics and also sa performance nito kapare ko, kahit sa highest mo pa siya ilagay, okay na okay yung performance niya dito. Pero yun nga lang yung napansin ko, kapag nasa high siya, medyo nagkakaroon siya ng common lang naman at pailan-ilan na FPS drop. Pero pag naka-high graphical settings lang siya, okay na okay, walang issue doon kapare ko. And lalo na sa medium usually. Pero yun, pagkadating dito, yes, yung pa rin ang akin napansin, yung kanyang thermal, talaga mabilis uminit yung device na to. And then yeah, umaabot na rin siya ng 43 degrees Celsius. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, okay naman. At hindi ko nakitang bumagsak yung performance niya habang naglalaro ka ng Genshin Impact or nag-thermal throttling itong device na to. Ang maganda kasi dito, kahit na medyo mabilis uminit yung phone na to, bumababa din naman kasi agad yung kanyang temperature once na hindi ka na naglalaro ng game. Salute din sa Samsung dahil alam nila na medyo mainit itong chipset na to na ginamit dito sa S22 ay naglagay sila ng magandang heat dissipation technology or sistema dito sa ating phone na to. Kaya yun yung napansin ko once na hindi na tayo naglalaro ng game, mabilis siyang bumalik sa dati yung temperature, pero once na naglalaro tayo ng game, medyo umiinit talaga siya and isama mo pa yung kanyang build quality na naka-aluminum frame, talagang medyo mararamdaman mo yung init niya dito kapare ko. Anyway, bago tayo pumunta sa camera part ng phone na to, which is ito yung pinaka best features or meron talaga siya na specification, pumunta muna tayo doon sa mga madalas na magtatanong sa akin kung saan ako nabibili itong mga gantong phone. So usually itong S22 na hawak-hawak ko, second hand na lang siya dahil alam ko wala na nagsa-circulate na ito sa market na brand new. Kung meron man, siguro medyo mataas yung bigayan doon. And kung yung follow-up question nyo is saan ko to nabili, usually nabili ko to kapare ko sa Green Hills at meron ako doon trusted na seller talaga at ang pangalan niya is Rachel Gadget. So pagdating sa mga Android phone, siya talaga yung
pinaka-trusted ko at madalas ko talagang binibilhan ng mga Android phones doon sa Green Hills. At kung gusto nyo rin bilhin yung Samsung S22 doon kaparakoy ay pwedeng nyo yung mabili at meron silang available colors which is 4 na kulay. Meron sila ditong rose gold, white, violet, and black. Sayang sana yung black, gusto ko sana yung bilhin kaso 128GB lang yun. So mas gusto ko yung medyo mataas sa storage kaya mas pinili ko tong rose gold. Anyway, kung bibili kayo sa Green Hills, mararecommend ko yung store nila at kung gusto nyo pa makakuha ng discount doon kay Ma'am Rachel, ay sabihin nyo lang na napanood nyo tong video na to sa akin, for sure bibigyan niya kayo ng high discount kaparakoy. Marami sila doon mga available na Android phone, second hand or brand new man, name it, pwede yan doon kay Ma'am Rachel. So bali matatagpuan sila sa Green Hills, second floor, stall V6. Okay, sa V6 sila, bandang gilid lang yung kaparakoy, makikita nyo agad sila. Now, dako naman tayo sa isa sa pinakamalupit na specs ng phone na to, which is yung kanyang camera. So usually sa kanyang main camera, meron tayong 3 full camera setup dito. Meron tayong 50MP para sa ating main camera, meron tayong 10MP para sa ating telephoto, and also meron din tayong 12MP para sa ating ultra wide. Ang malupit dito kaparakoy, meron na tong 8K at 24fps video recording. Kaya na rin ito ang 4K at 30 to 60fps video recording at 1080p at 30, 60, and 240fps in slow motion mode at video recording kaparakoy. At ito yung reason kung bakit sinabi ko na isa sa pinakamagandang specification nito is yung kanyang camera. Dito sa clip na to, hulaan nyo dito kung ano dito yung shoot ng iPhone 13 Pro Max at saka ng Samsung S22. Kung ang sagot ninyo is yung B, nagkakamali kayo. Dahil ang sagot dyan is yung A. Samsung S22 yung ginamit sa A at pagdating sa kanilang comparison kaparakoy is almost the same na sila ng iPhone dahil sa kanyang photo quality. Pagdating dito sa kanyang mga sample photos dito ay makikita ninyo kaparakoy na mas detailed at maganda talaga yung kulay dito pati yung white balance ng photos. Hindi masyadong overexposed at also hindi din masyadong sabog yung kulay ng photo na kinakapture mo. By the way, dito nga pala sa mga pinakita kong clip, ito ay usually naka-on ang HDR niya kasi automatic naka-on yan. Kaya medyo mas bright siya unlike dun sa photo ni iPhone. Pero pagdating sa kanyang photos quality ay nandun talaga yung ating S22. Samantalang sa video recording nito ay mas mapapawaw kayo dahil yung kanyang 8K recording is supported talaga nitong phone na to. Pero usually hindi nyo rin naman magagamit yan dahil sa 4K pa lang busog na kayo doon. Dahil sa kanyang 30 to 60 fps recording capabilities okay na yun kaparakoy. At ang mas malupit dyan once na ginamit mo yung ultra steady mode netong ating Samsung S22 dahil mas nagiging stable yung ating mismong clip. At ito yung example kaparakoy, kung makikita ninyo dyan, sinishake-shake ko yung phone and then ito kaparakoy yung kanyang resulta. As you can see, halos hindi gumagalaw yung phone kahit sinishake-shake ko pa siya ng ganyan. Kaya kapag naglalakad ako habang film gamit tong ultra steady mode talagang ang ganda ng kanyang quality. Hindi siya shaky, para ka naagimbal. Yun yung dating niya usually. Pagdating naman sa kanyang single camera, meron tayo ditong 10MP single camera and then meron tong kakayahan na mag-shoot ng 4K at 30 to 60 fps and 1080p at 30 to 60 fps also. At ito yung mga sample quality ng photos na nakuha natin kaparakoy. As you can see, kitang-kita dyan yung kulay talaga mismo ni Parakoy Steve and Tips and also yung kanyang white balance, isa sa pinaka nagustuhan ko lalo na pag nagbi-video. Pero pagdating dito sa photo, ayan yung mga nagustuhan ko sa kanya. Maganda yung kanyang image processing kagaya ng kanyang rear camera at pagdating naman sa kanyang image quality kaparakoy ay napakaganda din. Although hindi to perfect para sa akin sa mga nahawakan kong device kasi for me, tumatapat talaga siya sa iPhone 13 Pro Max ko. Pero may mga nahawakan na akong phone na talagang magaganda yung camera and hindi ko masasabing ito yung pinaka the best. Pero pagdating sa kanyang level kaparakoy ay nandun na siya. Siguro pangatlo siya sa pinakamagandang phone camera na nahawakan ko currently. Now, para malaman talaga natin worth it to, ano nga ba yung presyo ng phone na yan kaparakoy? Dahil kanina mo pa sinasabi pero hindi mo sinabi yung presyo. So usually, kung bibili kayo sa Samsung talaga na itong phone na to, ang original price niya is 39,990. Pero pag kay Ma'am Rachel kayo bibili dahil nga second hand itong phone na to, it's around 24,000 pesos na lang kaparakoy. At ngayon, kung ibabalik niyo yung tanong sa akin kung worth it pa rin ba to bilhin, para sa akin, oo at hindi. Oo, dahil para sa akin, isa to sa pinaka the best camera phone and gaming phone na pwede natin bilhin combined sa isang cellphone na to. Pero hindi din dahil nga hindi naman siya masyadong practical at may mabibili ka pang mas magandang phone sa 22,000 pesos. Pero kung ang gusto mo is isang gaming phone na kaya talaga kahit anong games basta medyo ililimit mo na lang yung graphical settings niya and then merong magandang camera, I highly suggest pa rin itong phone na to which is
itong Samsung S22 is super underrated para sa akin dahil kung hindi ako nagkakamali, kapresyo to ng iPhone 11 Pro Max na kung saan mas maganda pa yung performance niya in terms of overall pagdating sa iPhone 11 Pro Max. So yeah, ngayon ang tanong, sulit pa rin ba tong Galaxy S22 ng Samsung para sa inyo? Share nyo naman yung opinion ninyo or thoughts ninyo dyan sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Peace.